Pakinggan po ninyo itong balita ng News 5. Okay? Isa sa mga respetadong mamamahayag organization dito sa ating bansa. Abay, akalain nyo, muntik na pong humantong sa hindi maganda sa pagitan po ng mga customs official, operatives ng customs, at saka ng highway patrol groups dyan sa may Central Luzon. Dahil yung sinalakay ng customs tungkol sa mga illegal na mga sigarilyo, abay, sinalakay din ng highway patrol. Dito nakikita natin na kung napakahina ng intelligence information nitong ating PNP. Mga otoridad na nga kayo eh. Ha? Ay nagkakamali pa sa ganyan lugar. Ha? Talagang kakaiba kayo? Talaga bang ito'y nagkamali? O meron kayong ibang mga lakad dyan? Alam mo, minsan kasi nangyayari yung ganyan eh. Nagkukunwari may operation, pero yung pala eh, iba ang galaw. Pakinggan po niyo itong balitang itong nakakahiya at kitang-kita mo ang pagkukulang nila. Sibak sa pwesto ang 13 tauhan ng PNP-HPG matapos mamali ng nirespondehan sa Bulacan ang kanila kasing nasalakay. Ang mga taga-customs na nagsusunog ng puslit ng mga sigarilyo. Narito ang frontline report, exclusive. Ayan o. Tawagan mo ulit. Ayan. Tatalo sila. Hindi naman paninto pa kasi may tatlo pa sir. Tatlong container pa. Ayan o. Naantala ang operasyon ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa isang bodega sa Santa Maria, Bulacan. Nagsusunog at nagsisira sila ng mga nasabat na smuggled na sigarilyo mula sa Subic. Nang bigla umano silang pasukin ng mga nagpakilalang tauhan ng PNP Highway Patrol Group o HPG ng NCR. Ayan o. Kinapkapan umano ng HPG ang mga taga-customs. Tinangka pangaraw agawan ng cellphone ng isa sa kanila. Yan o. Agad naman nagpakita ng valid mission order ang mga taga-BOC para sa proper disposal ng mga puslit na sigarilyo. Nang hinga naman ng dokumento ang mga taga-HPG, wala silang naipakita. Wow. Pagdating ng operations head ng HPG, doon na lamang nagkamali pala sila ng sinalakay. Ayon sa namumuno ng operasyon ng HPG, may natanggap silang report na may smuggled na sigarilyo sa lugar. Sa katabing warehouse daw pala dapat ang isasagawa nilang bypass operation. Umalis din ng mga pulis at pinagpatuloy ng customs sa pagsusunog sa aabot sa 430 million pesos na halaga ng mga sigarilyo. Ayan o. Napakalinaw po dyan ang pagkukulang. Yung pagkuha ng impormasyon, yun ang nakita kong butas dito. Hindi naman tayo nagmamagaling, pero mabuti lang po at ganun lang nangyari. Hindi nagkaroon ng misencounter. Alam nyo, puro armado yung mga yan eh. Kung biglang hindi nagkaintindihan, di humantong sa hindi maganda dahil lang sa kakulangan at pagkakamali ng intelligence information. Lahat po kasi mga otoridad, bago magkaroon ng ganyang actual operation, dumadaan muna yan sa mga information, intelligence operation, at saka masinsinan hong pagsisiyasat dun sa lugar, yung area mismo, barangay, o kung ano man lugar ito, at saka kung ano yung subject. Anong meron dyan. Ganun lang po yan kasimple. Nandun yung customs, nagsusunog ng mga illegal na sigarilyong pinasok sa ating bansa. Biglang magre-raid ang highway patrol sa lugar na iisa. Tapos ang naging palusot at sinabi, nagkamali kami, dito pala kami sa kabilang building. Ano yun? Unang-una, tanong lang po ito. Ang highway patrol ba, trabaho man ng highway patrol ang mag-raid sa mga bodega, ano bang establishmento? Kasi ako, ewan ko kung mali ako. Alam ko sa highway patrol, ang trabaho lang nila yung mga laga ng mga highway natin. Tungkol sa mga pwedeng kolorom ng mga sasakyan, yung mga walang prangkisa, at saka illegal na nagbibiyahe sa mga highway. Halimbawa po mga buses na papunta ng Central Luzon, pero ang kanya palang prangkisa, Southern Tagalog lang. Ayan. O kaya taga Northern at Central Luzon na mga buses, mga sasakyan, pero nagbiyahe ng Southern Tagalog. Yung mga ganyan dito sa Luzon yan. Maging sa Visayas, Mindanao. Yun ang alam kong trabaho ng highway patrol. Pangalagaan ng ating mga national highway at tiyakin din na yung mga sasakyan na gumagamit ng ating mga highway ay may mga tamang rota, may mga tamang prangkisa. Yun yung alam kong main na trabaho nila. Kasama na doon yung pangangalaga sa maayos na traffic. At ang isang concern nila, yung anti-carnapping. Yun ang trabaho ng highway patrol. Pag may mga carnap incident, sila yung hahabol, sila yung sisita, sila ho yung talagang
unang makakasabat sa mga ganyang insidente. Yun eh. Pero kung tungkol sa operation, mag-re-raid sila, mag-ooperate sa isang warehouse, isang bodega, isang establishmento dahil sa smuggling issue, kunwari, or totoong smuggling items, trabaho ba nila yun? Tinatanong ko lang. Huwag kayo magagalit, PNP. At kung trabaho niyan, okay lang. Pero mas palalimin yung intelligence information para hindi po nag-overlapping. Isipin mo, nandun yung mga otoridad ng customs, iba naman pala yung lakad. Kumpiskado na, susunugin na lang eh. Tapos bigla kayong magre-raid doon. Di ba? Ika yan eh. Kulang na sa coordination, kulang pa sa intelligence information na totoo. Yan ang ating observation at opinion yan. So hindi tayo nagmamagaling. Sana po mag-adjust kayo. Mabuti ganun lang. Ay pa paano kung nagkabiglaan at tumantong sa misencounter? Aba, hindi mas delikado yun. Kaya para maiwasan ng ganyan, coordination, alam naman natin, basta suspect na smuggling items, jurisdiction dyan, customs. Kasi sa kanila dumadaan yan. At saka BIR. Kasi pag smuggling, walang buwis na binayaran. Pag smuggling, paano nakalusot sa customs? Customs ang mag-ooperate yan. Police nila at kung ano-ano pa. Di ba? Dapat makipag-coordinate yung Highway Patrol o PNP pag smuggling issue o items. Diyan sa mga nabanggit kong opisyal at mga tauhan. Kasi merong exclusive na jurisdiction ang customs, police, customs operatives at BIR kung kinakailangan against suspected smuggling items. Sa kanila yan. Anyway, so pinakamaganda dyan, coordinate na lang kasi nakakahiya eh. Ang dami-daming issue sa Pilipinas, ang dami-daming mga dapat habulin kayo sa isang subject, nagdodubli-dubli kayo. Talaga bang gusto niyong malinisan? Baka naman merong gustong magbigay ng proteksyon dyan. Alam mo naman, malaking usapan yung mga ganyan. Baka merong nagka-interest magbigay ng proteksyon, kunwari huhulihin, merong nagbigay ng proteksyon na kunwari naman ay illegal, yung mga ganon. Hindi ko naman sinabing yung nangyari sa Bulacan yun. Pero sa ibang mga sitwasyon, nangyayari yan. Naalala ko ng police reporter ako eh. Pagka nagre-raid ng NBI at police, biglang nung araw, merong ahente ng AIIB. Merong AIIB nung araw eh, anti-smuggling. Tapos pagdating sa huli, sandali, bandang huli eh, yung pala merong kaibigan proteksyonan, meron namang kaibigan na talagang seryosong talagang hulihin sila, kumpiskahin. Kaya may mga ganyan. Hindi ako nagmamagaling. May mga napakalawak po kasi ng aking karanasan sa media nung araw na sumasama ako sa mga raid ng operation ng mga otoridad. Doon nagkakabukahuhan pagdating sa site kung totoo bang ito ay illegal o ito may something lang o harassment lang o pananakot lang. May mga ganoon. Akala nyo hindi natin alam yan, ha? So, for your information lang naman ito. Alam personalan. Please like and share, subscribe kasi ay news and information lang naman. Base sa ating observation, analysis at opinion sa mga nangyayari. Ayan.